we're back again dito sa aking channel. So ngayon, may gagawin tayong fabrication ng sliding door grills made of 1x1 square tube GI, and then yung pinaka main frame po ng ating sliding door grills is 1x2, and then yung magiging hitsura nito is may fix po sa both sides, and then yung sa gitnang bahagi is mag-slide po siya. So to know more about that project, make sure to watch the video till the end para malaman nyo po yung ating gagawin, at the same time yung ating anong tawag nito, diskarte kumbaga. Actually this is not my hindi po ito yung aking ginagawa talaga, bali since profitable naman, why not? So tatanggapin natin yung trabaho, at the same time sa tingin ko po kaya ko naman pong gawin. So abangan nyo po yung magiging result ng ating gagawing project this time. So ayan guys, we go direct to this video. Bali minikos-mekos na natin yan. Pinuputulan natin yung mga traveler na 1x1 para sa kanya mga horizontal part. And then my sincere apology dahil nga po hindi ko po na-document or na-record yung unang bahagi ng pagbuo nitong ating ginawang project na sliding door grills, kung kaya't we go direct to this video. So this time bali pangalawang araw ko na po ito. So yung dapat na gawin po sa ganitong projects, even though baguhan pa lang po tayo, sinisiguro ko po na nasa eskwela po yung ating main frame, dahil ito po yung ating pagkakabitan ng mga sliding panel. So since may fixed part po siya, once na may welding nyo po siya na hindi po na-check or hindi nyo po na-check yung alignment, at the same time yung pagkakaskwala niya, mahihirapan po kayo in the future pag magkakabit na nito. At the same time yung leveling po ng sliding panel is nakadepende po sa inyong gagawing frame or itong fixed part ng sliding door grills. So ayan guys, bali basic lang naman po yung pamamaraan natin. Like I said, yung dapat nyo lang pong isiguro is yung exact measurement, at the same time yung pagkakaeskwala nga po, yan po yung i-maintain nyo po while nagwi-welding po kayo sa mga bahagi ng ating sliding door grills. Dahil nga po, once nabuo nyo na po yung frame and then you are not aware sa eskwela nitong ating ginagawang project, possible po na magkaka-trouble tayo in the future. So ayan guys, basic lang naman po ito. So disclaimer lang po, hindi po tayo expert na welder or ano pa man. So kumbaga nangursunada na lang po si Pongs dahil nga po pambili ng bigas, sure. So ayan, since i-request po ng may-ari na tayo po yung gumawa, so sayang naman if tatanggahin natin yung grasya. So ayan, without hesitation kinuha natin, we grab the chance na matuto, dahil in this scenario, we can assure you matututo po kayo, dahil you will never know kung hindi nyo po susubukan. Yan po yung nagiging lesson na makukuha nyo po when you are trying to make something happen, or gusto nyo po yung maisakatuparan yung nasa isipan nyo po. You will never make it happen unless you will never try. Tama ba yun, Char? So ayan guys, fast forward na natin to since basic lang naman. Bali nagdudugtong tayo dito ng yung pinaka main frame ng ating sliding panel, which is the 1x2 na rect tube. 1.5 po yung kapal. May sincere apology, hindi ko po maitutok ng malapitan yung ating ginagawa, dahil nga po wala po dito yung ating asawa na siya sana yung magbibideo, dahil naghahatid po siya kay Caleb. So ayan, let's move. Binubuo ko po, iniispatan ko po yung mga dulong bahagi ng pagkaka 45 or yung mga bahagi ng ating sliding panel.
So ayan guys, almost done na po yung ating pinaka main frame ng ating sliding door grills. Bali yung peaks na bahagi sa bawat gilid at the same time itong sa taas na part. So this time ginagrind na natin yung mga welding or yung mga bakas ng pagkaka-welding natin. So actually hindi po siya maganda na pagkaka-welding dahil nga po hindi naman tayo expert, but we did our best. So since may grinder naman po, we were able to clean it para smooth po siyang tignan. So ito na yung kabuuang itsura ng ating ginawang sliding door grills. Bali na i-grind ko na po siya, and then na-set up ko na rin po yung guide niya po sa bawang bahagi. Yan po yung nagiging diskarte natin. So I just place a 3/4 by 1/8 or 3/4 by 3/16 na flat bar na siyang magiging guide po sa babang bahagi, and then we put some flat bar na siyang pagkakabitan ng padlock. And then yung taas na bahagi nito na setup ko na rin po yung sliding door or sliding door track. Ayan, bali naglagay po tayo doon sa may taas na bahagi ng 1/2 na rec tube. 1.5 po yung Much later. So ito na po yung painting process natin. Bali naglalagay tayo ng primer na epoxy primer. I choose si white para hindi tayo mahirapan if ever mas darker po yung ating ilalagay na primer. Possible kasi na lilitaw siya or makikita if there are some part na hindi natin matatamaan. Dahil nga po, like I said, first time rin natin gumawa or gumamit nitong inko na spray gun. Ayan, so I'm trying my best na mapinturahan natin ito ng mas maayos. So after this one, we will dry this at least one day dahil nga po inamil yung ating gamit na pintura. Medyo matagal po siyang mag-dry. Hey, what's up guys? Good morning. We are back again dito sa aking channel. So ngayon, flex ko sa inyo or wanna give you the details nitong ating ginawang fabrication ng sliding door grills. Bali, schedule po natin ng installation dito sa ating ginawang sliding door grills. Pero bago yan, like I said, wanna give you the details at the same time share ko rin sa inyo yung naging option or yung naging diskarte natin sa pagkabit or pag-fabricate nitong sliding door grills. So ito na po yung sliding panel. Bali andun po sa kabila yung pinaka main frame or yung mga fixed na grills. So ito po yung wait lang guys. Yung ginamit nating mechanism or yung sliding roller is this one po, from Centre. Sliding door roller, yung kaya niya pong kilo na ma-left or ma-handle is up to 120 kg. Ayan. So yung naging option natin, since yung mga enclosure po na mga tornilyo is hindi po applicable dito sa steel or sa bakal, so nag-purchase tayo ng self-drilling screw na medyo flat po yung ibabaw, and then we just grinded a little bit para nga po papasok itong kanyang mga roller. Wait lang guys. Ayan, medyo matigas po siyang tanggalin dahil nga po para mas hindi po siya madaling mabaklas. And then actually we can still screw din po dito sa may butas niya, dito sa may gilid. Still gamit pa rin itong ating tornilyo na self-drilling screw for metal. So kung napapansin nyo po, binawasan ko po ng konti yung mga ulo dahil nga po hindi po siya papasok dyan.
So ito po yung accessories na ginamit natin. Nagkakahalaga po ito ng 1,499, almost piso na lang po. Piso na lang po yung kulang para magiging 1,500. And then yung roller naman natin or yung truck niya, ito po yung ating ginamit na truck from Sentry pa rin po. Ayan, yung presyo naman ito is 2,699. Piso na lang rin po yung kulang para magiging to 7. Na-purchase natin to still sa City Hardware pa rin po. Ayan, medyo makapal po siya. So this is intended for hanging type na sliding. So yung naging discard natin nga pala yung main materials natin dito is yung pinaka main frame ng ating sliding panel is 1x2, and then dito sa may gitnang bahagi is 1x1 square tube, 1.5 po yung thickness. And then this part right here dito sa may gitna, naglagay tayo ng pagkakabitan ng padlock. And then sa babang bahagi nito, ayun guys, kung napapansin nyo po, since hindi po applicable yung enclosure na guide po sa ibabang bahagi nito, so nag-customize tayo. Bali kinabit natin sa sliding panel itong flat bar. Bali actually this is 3/4, binawasan natin ng konti, so almost half inches rod I guess, or 9/16 to be exact, para siya pong magsisilbing guide. So pakita ko sa inyo yung fixed part ng ating sliding door grills. So ito po yung naging discard natin guys. I don't know if this one is correct or functional, but since na-try ko na po siya or na-testing ko na po, and then it works naman. So kung may mga discard po kayo, please comment down below or share nyo po sa atin kung ano po yun, nang sa gayon mas maliwanagan po tayo kung ano po yung best na option sa ganitong sliding na grills. Again, disclaimer po, hindi po tayo expert na steel fabricator nor as expert painter. This one is just an exercise. Kumbaga ginawa lang natin yung naaangkop, should I say, or yung mga alam nating pwedeng gawin sa ganitong mga project. So ayan, yan po yung kabuang itsura niya. And then sa taas na bahagi nito is ayan, wait lang guys. So yan po yung diskarte natin ng pagkakabit sa kanyang sliding truck. And then ito po yung holder ng kanyang mga panel. So napapansin niyo po may nilagay tayong plastic. So yan po yung magsisilbing stopper para hindi po siya ma-left pataas. Ayan, so less po yung movement nito once nakakabit na po yung ating mga sliding panel. At the same time, ma-adjust po ito. And then naglagay rin tayo dito ng enclosure niya po na bumper yung stopper. So kusa pong hihinto yung ating sliding panel once aabot na po siya rito. And then we put here an angular bracket. Bali ika-cover natin ito ng 1x3 para hindi siya kita yung sliding track nitong ating sliding door grills. So yan po yung naging hitsura natin guys. Update ko kayo sa magiging looks nito sa pagkakabitan natin doon sa site. So ayan na guys, naikabit ko na po yung fixed part ng ating sliding door grills. Bali yung ginawa natin is we just screw it using a Tex screw na 4 inches po yung taas. Bali una kong binarinahan yung gitnang bahagi nito sa taas, and then sinet up ko po yung mga sliding panel according po sa kanyang best alignment. Ayan, and then I drill it din po sa babang bahagi nito. Bali tinight na po ng aking kasamahan, si Mark. So ayan, bali ina-align ko na rin po yung mga sliding panel bago ko po i-drill po yung mga bahagi o yung gilid na bahagi, at the same time yung taas na bahagi ng ating fixed na sliding door grills. Ayan, so
madali lang po siyang ikabit actually dahil nga po given na po siya, bali fabricated na nga po doon sa aming bahay. And then so yung nagiging proseso na lang dito is ibabarena na lang po yung ating sliding door grills na ginawa. Ayan, this time kinabit ko na po yung 1x3 that would serve as a cover po sa kanyang sliding truck, dahil nga po hindi po siya ganun ka-presentable tignan once wala po siyang cover. Ayan, I'm using anong tawag dito, yung soft drilling screw sa kanyang dito sa kanyang cover na 1x3 na aluminum. And then I start drilling na po sa gilid na bahagi nitong sliding door grills para ma-fix na po. But before ko pong ginawa yan, I make sure na nasa tama na pong alignment itong ating ginawang sliding door grills. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. So that's it guys, we're done. Shoutout nga pala sa may-ari for allowing us to take a video sa ating ginawang sliding door grills. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. So yan po yung naging process natin sa paggawa ng sliding door grills. So if you find this one very helpful to you, please give us a like, and then kung hindi naman, comment down below kung ano po yung magandang gawin or mga best technique sa mga ganitong project. So yan na muna ngayon, abangan nyo po yung mga susunod pa natin mga vlogs, at huwag nyo pong kalimutang i-like at i-share itong video na to, at mag-subscribe na rin po dito sa aking YouTube channel. Bye bye for now, and God bless everyone.